Tell them to be your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So, ang children, kung mag-obey sa parents, tuyok lang sa nasuyok sa blessing. Spiritual blessing, tuyok sa nasuyok. Tapos, dapat ikaw man nga binikanan, may plano kasi mo children. I-nurture mo sa mo plano. Amo nagkaroon ng inyong yambal, ang inyong plano sa inyong generation, kag anong mga promise sa imong promise mga sa imong generation. So, as far as I'm concerned, in Ephesians chapter 6, ang kabataan ko, magsuyok na lang magsuyok sa akong spiritual organ. Kung hindi ako magkapuyon, hindi ako kapuyon. Oo, ang amo gani kinatawag. Kaya kung nag-iwan ako, otherwise mag-start sila pagpangamutay. Kaya nagpayulir ako kasi para sa akong pamilya, suyok sa suyok. Karoon na ng plano ko sa verse 4. Ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. In-nurture sila, iplanuhan sila kung anong mayo sila na kabuhit para gihapon sa aton mga generation. So, ginpakuha ko si Juan, plano ko man lang niya, wala man binuon ang balo kung yun sa kundi. Wala lang comments, wala lang discussion, kaya plano man lang niya mo. Plano naman ka mo, kung wala kang bahay plano. Ako niya plano. Ginpakuha ko si Netflix ang civil engineer. Kaya nagpati ako sa promise ngayon sa verse 13. Nga kung mag-Facebook kita ng atong generation, makabatong din sa partida mo. Makapatindog kita mo sa mga building. Kinanglan sa civil engineer para sa madaya. Duha na atong civil engineer, si Petris. Okay? So, kapati ako sa verse 13 ni Isaiah, niya makaangkon sa uli ang atong generasyon sa madakong masalakyan. Din pa po ako si gender, mechanical engineer. Kaya pa rin kita madaya. Oo. Tapos, kapati man ako nga kung mag-uswagi kita kinanglan sa ang mga legality. So, ginpakuha ko sa terwin ng law. Hindi mo ito mapugnos mo kaya study. Binaklan mo ito po kung dinilan. So, in order, hindi go astray ang akong kabataan kung mawili sila sa ilang profesyon, may pastor kung nga doon na mag-maintain sa nila sa report canteen. So, ang principle na tindugan ko muli. Ang principle tindugan ko para sa mga inanaway ang muli. Kasi inanaway sa nato na generation tungkol sa plastic mo, sa material mo. So, ako niya principle para nila inanaway ang muli. Better to give than to receive. Amen. Acts chapter 20 verse 35. Kaya kung naman lang imong principle, hindi ka ipagsabit ka ng oswald. Hallelujah. Bisan pigado. Nung Efren. Paisula ni Biningo, Kalawes. Ang kay Jesus, pag yung principle, hindi ko nakita dahil ng verse, nga si Jesus, nga it came not to be served, but to serve. Amen. Kaya man kung ang prinsipyo na sa mentalidad, kita pwede lagaran, kita pwede buligan, layo ka na sa biblical principle. Hindi ka maka-score sa mga sa Ginoo. Okay? So, as far as I am concerned, nakita ko kung just in case nga Ginoo mag-obvious nga plano, kag maabot sa nakon, hindi ko yan makapromise na makabulig sa organisasyon financially. Ang kabataan, after makagraduate, di man akong kaluyan makagraduate, mag-establish pa na sila sa ilaman mo. Patilog na sila mga balay, papalay mo ng masalakyan. Pero makaservisyo sa inyo. Ang ilang servisyo, makuha ninyo. Diba? Kung may mga legal matters na problema ka mo, maservisyo na ka mo.
Inaya ako na amo na nagpadalan ko sa mga kaboy mo. Amo na nagload aga ako pa nang ko tungod sila sa akon nga plano nga makaserbisyo sa atong generation. So we are not so much after nga financial nga mga bugana kung makabulig financially kaya damo sa ubo dira. Pero kung serbisyo, hindi pa nagmadula mga financial kung may pagdali sa aton. Kung ang better to receive mo. Okay? So kung may din blessed dito sa Ginoo, sa iya pagpangabudlay siya mga pag-prayer manaya, hindi ka na magsabit. Ang imo tinguan bisan serbisyo mo pa siya. Okay? So, ano ako na nakita nga mapundar sa atong generasyon kag magbakod. Kay nakita ko nga believer bakod ang nila nga pag-ipunay, pag-inokdanay. Ang mga believer, grabe nga bakod. Pero nakita ko, family. Wala si family. Kung nakita ko mas bakod ang aton kay aton balance. Sila wala sila sa spiritual. Materially bakod sila. Kung tanaw ni mo. Pero hindi kita mag-engage o kung mag-sabit sa ila kay maayo kita. Ang aton generasyon kung na-absorb na naton. Di buwinas kita o bulahanin kita. Ang maguba lang, kaya ang Bible lang din sa Matthew chapter 12 verse 12, every kingdom or house that is divided could not stand. Steve, rumpag kita dirang setan, rumpag mo niya tapaagi sa division. Ako una nga dito sa Ginoo pastor sa atong generation, ang Joseph Primes, di tagaan sa lugar man kung ano yung versikulo kung plano man siya para sa generasyon, kahit ano man ang iya plano, nga plano pa man lang mo. Wala man ba magplano? O, pero kung hindi kina matuman niya, kasi di sa ganit, ang ilagay na plano sa namay, tagpuran ng Diyos yung matuman. Taglawigay man. O, may subong man sila na, plano na na, way matupa. Hindi na pagpatupa lang yun. Kung may natupa, mayuman. May plano din. Ito na sa paan. Tanong ko lang. Psalms 157. You could be a naked pure. If the Lord keeps the city, the watchman wicked but it is. It is been for you to rise up early to set up roots. To eat the bread of sorrow, for so giveth his blood. Those children are an inheritance from the Lord, and the fruit of the womb is his reward. As arrows are in the hands of the mighty man, so are the children of one pure. Happy is the man who has been delivered from sin. He shall not be ashamed, but he shall speak within himself. Doon lang na ang family. Isang lang sa family, inakam lang nagjabi. Kasi karoon kung umiro na ng iban. Budlay mo, yawan mo kasama. Sa amon, budlay mo lang, madami sa amon lang. Kinanglan, doon kit ang Ginoo sa amon na family. Ay, isang mga budlay kami, kahit ulaw buktaw sa aming kinuha. Mangin-ingin lang. So, ang akong na encouragement, kinanglan mag-people sa bulwaton sa church, samtang may ara pa na simbahan sa Bikuno.